Good evening. Good evening. Five areas to review sa pain pay cut. So 5 yan, 5. So yung last na live ko is pinag-uusapan natin yung mga areas nga, no? So meron 5. Baka makatulong dahil malapit na ang exam ng pain pay. November 9 na mga boss. So, nandito tayo ngayon sa ano bang area, ano bang ngalan to? House of Burger. So, ano ba yung mga 5 areas to review sa pain pay cut, no? So, unang-una, sabi ko nga nakaraan, English. So, communication arts, yung unang areas na dapat yung ma-review. So, ano-ano ba yung papasok sa communication arts? So, nandito yung reading comprehension, sentence, yung identifying errors sa sentence. Then, meron tayo rito yung word, yung sa synonyms at antonyms. Yan. So, yan yung mga areas na sa communication arts. So, yung mga reviewer dyan na pwede nyong gamitin, so, I highly recommend yung sa UPCAT na reviewer. Yan. Maganda yon, no? Na reviewer, yung sa UPCAT. Tapos, yung mga college entrance test na reviewer, pwede nyo yung gamitin. Ang quota ngayon, accordingly, para mga depende sa ka-graduate, pero definitely mga around 300 ang magiging quota. So, hindi pa natin alam yung pinaka-specific. No? So, ang importante dyan, makapasok muna kayo, no? Makapasa muna kayo ng exam sa PNPA. Sino po, Ana Tony? So, shoutout kay Ana Tony. Salamat sa pagtatap, hard tap. So, yun, no? Ang unang areas, no, na dapat yung reviewin. Mahihirapan kayo sa communication arts kung hindi kayo nag-practice. Sabihin, hindi kayo nag-solve ng mga problems, mga word problems for the past weeks or past months para maging acquainted kayo dun sa mga words na ma-encounter nyo. Yes, thank you rin kay Ana Tony. Mabuhay ka. Thank you sa pag-hard tap. So, paki-share na rin, tsaka paki-follow na rin. Pag may mga iba kayong questions na gusto nyo tanong sa akin, you can message me. Or sa comment nyo, ilagay nyo sa comment. So, sa communication arts, yung reading comprehension, hindi ko lang alam kung ilan ngayon ang ilalagay nila, no? So, definitely sa isang reading comprehension, sa isang paragraph, may mga ano yan, 5 questions. So, dapat fast reader kayo. Isa yan, no? Fast reader. Kung hindi kayo nag-practice, mahirapan kayo. No? Sigurado ko, sasakit ang inyong ulo. Baka bigla kayong sumuko, hindi nyo natapusin yung exam. Kasi 200 items yan. Oh, yeah. So, yun, no?
Isa yan, no? So, yung communication arts. Then, second na areas na dapat yung check din, ito yung science na area. So, hi kay TEDx 076, tsaka kay GB Cruz. Tapos kay Gilmore, hi din. Sa inyo, magandang gabi. So, nag-live lang tayo sandali. Para, okay, kay Lian, of course. My dear, Lian, salamat. See you tomorrow. So, damihan mo naman ang top. Lian, please. Share mo na rin. Kung papasa sa exam, kasi the last time, mga around thousands ang kinuha na yung mga pumasa sa exam, yung pumasok sa quota. No, thousands. Then sa 1,000 na pumasa sa exam, ang kukunin nila, matitrim down yan sa mga around 500. No? Then sa 500, yan na, no? Ranking niyan. So after the exam, kung lahat kayo ay 1,200 ang pumasa, ang kinuha, dadaan kayo ngayon sa medical. No? Sa medical. So sa medical, marami dyan bumabagsak. Okay? Ang mga problema dyan na hindi na-address, usually, sa mata. Colorblind, na marami dyan, colorblind. So good evening kay Brian Pimentel. Kay Kaliko, yes, I agree with you. Preparations talaga ang kailangan. Kasi kung hindi kayo nag-prepare, wala. Shoutout sa class 2015, Takandula. Magandang gabi sa inyo. TEDx, so 76. Actually, hindi na ako nagtuturo ngayon sa academy. Na-reassign na ako, no? Bago na ang assignment ko. Pero siyempre, kahit nawala na tayo sa PNTA, ayan ay alma mater natin, talaga namang magbibigay tayo ng mga guidance or tips sa mga gustong maging kadete ng Philippine National Police Academy. So, yan, no? Hindi natin titigilan na magbigay tayo ng ideas, magbigay tayo ng guidance. Siyempre, as a graduate, gusto rin natin marami makagraduate sa PNPA at matulungan din natin yung mga kababayan natin, no, na gusto magkadete. Okay? So, ituloy lang natin, no? Yung may natanong kayo na sa quota, no, bago tayo mag-proceed doon sa mga areas of concern, no? So, after na mag-conduct ng medical, so sa medical, definitely titingnan kung may problema ka sa kamay, kung sobrang kamay mo, daliri, kung sakang, tapos, kung wala kang problema sa baga. So, then, titingnan na, pupunta lang healthy ka, no? Then, after that, yung sa dental, no? Siguraduhin nyo na maayos yung ipin nyo. Okay? Marami rin kasi pinababalik sa dental, no? Yung mga prophylaxis, magpalinis kayo ng ipin. Kung pumasa na kayo sa exam, sigasuhin nyo na yung ano nyo, no? Sa medical nyo. Okay? Then, after the medical, ang isa pa sa mga challenges dyan, mga boss, no? Yung neuro examination. Marami dyan ang sumasablay. Diyan nababawasan yung mga applicant. Doon pa lang sa neuro pa lang. Wala pa ng medical, no? Nakalimutan ko pala, agility. So kailangan sa agility mataas ang score nyo, no? Huwag lang kayong makontento na pasado kayo. Dapat mataas ang score nyo. Meron yan hindi nakaka-pull up. So tandaan nyo, ang pull up malaking points yan. I think 7 yata ang pull up or 12. Hindi ko lang sure, ha. So pull up, push up, sit up, tapos yung takbuhan. Kay Kaliko, just ano lang, think positive, magdasal ka, sigurado makakalusot ka. So yun, no? So lahat yan ng mga event na nangyari, medical, physical, the interview, i-add lahat yan. So, diyan malalaman yung final score. Diyan makukuha yung final list
kung sino magpo-compose ng this coming class. Okay? So, yun lang boss ang mabibigay ko sa inyo na tip, no? Pag high blood, definitely, no, madi-DQ ka dyan, no? Kasi iniiwasan kasi sa academy, pag kayo ay nag-training, ma-high blood ka kasi mahirap, no? May namamatay kasi sa training. Okay? May namamatay sa training. No? Hindi physically prepared, yan ang nagiging cause. Okay? So after nyan, no, tuloy natin yung discussion natin tungkol doon sa mga areas of examinations. After no communication arts, na nasabi ko nga, actually, hindi ko na na-monitor, no? Since na nawala ako sa PNP, ilang buwan na rin na nakakaraan. No? Hindi ko alam, no? Hindi ko lang sure, no? Wala akong idea ngayon, eh. Kaya mahirap sagutin, no? Anyway, after the communication arts, no? Yung mga English, reading comprehensions, no? Mga boss, mathematics naman, no? Isa pang area. So, meron tayong 5. Communication arts, mathematics, science, abstract reasoning o yung logical reasoning, tapos yung general information. So, 5 areas yan. Okay. Sa mathematics, ang mga usually na mga tinatanong dyan, no? Yung mga problem solving, yung mga let x, yung mga trigo, yan ang mga dinidiscuss dyan. Yung mga tinatanong dyan mga boss. Tapos, okay, salamat. Andito na yung aming order. So, sa mga nanonood, nandito lang to sa Daang Marinig, tapat ng Shell. Opposite ng Shell. Okay? Good food dito, good food. Thank you. Hot sauce po, tsaka hot sauce, tsaka mustard pare. Okay. So, aside doon, so sabi ko nga math, no? So, ano ba yung sa mga math na usual na tinatanong dyan? Trigo. No? Do you have questions asked about trigonometry? Then, yung mga let x, tapos yung distance, yung kilometers, yan. Paghandaan yan, no? Yung mga distance, kilometers, mga boss, tandaan nyo yan kasi importante yan na makasagot kayo dyan. Remember ang PNP exam is a time-pressured examination and it consists around 200 items. So, kailangan mabilis kayo magsagot. Kasi pag hindi kayo nagsagot na mabilis mga boss, mauubusan kayo ng oras. Yes, mga mixture problem, meron din, no? Ano naman yan? Meron naman yung sa, usually tinatanong din yan about age. Si ganito, ay ganito ang edad, si ganito. So kung babawasan mo ng ilan ang edad niya? Yan ang mga tanong sa math. Medyo tricky, pero kung nag-prepare kayo ng maigi at nag-practice kayo, definitely, masasagot niyo yan. Benzo, meron ka ba TikTok? Wala. Wala kang TikTok? Hindi mo ko pinalo. Okay mga boss, no? After nun, so mga math problem, next na areas na dapat yung i-concentrate, na pag-aralan din or pag-practicean, yung science. Mahirap din. Hindi naman mahirap. I think kung Mari-review kasi yan sa sa school, sa classroom. No, mga physics, biology, lahat na general covers everything. So kailangan yung yung mga practice diyan, no? May mga tanong diyan about biology, general sciences. Sino yung mga father ng ganito? Baka matanong kayo. Prepare na rin kayo, no, mga boss. Yan. Then, meron dyan about, mga measurement din, meron din eh. Alam ko yung mga shadow, parang gano'n. I don't know Yan. Tingnan nyo rin. No? Para hindi kayo mahirapan. Okay? I-prepare nyo yan, maigi. Yan, yung vocabulary talaga mahirap yan. Kaya nga, ang solution dyan, you read
kung nagbabasa tayo ng mga novel, mga ibang books yan, sometimes doon pala sa mga novel, meron kang ma-encounter dyan mga word. Na minsan, bago pala sa panlasa mo, you try to research kung anong ibig sabihin ng mga ganong word para hindi kayo mahirapan. So, ganun sa science. No? May mga tanong-tanong dyan na mga ganung ano. Mayroon din yung parang computations na gagawin. So, you take note of it. Kaya sabi ko nga kanina, magandang pag-practice na reviewin yung mga college entrance reviewer. Especially yung UPCAT. I will recommend yung UPCAT na reviewin nyo. Pasensya natin, medyo maingay dito eh. Next nyo na dapat yung areas aside sa science, ito na yung abstract reasoning. No, yung abstract reasoning. Ito yung mga sets of drawings na may pagkasunod-sunod. Medyo mahirap, no? We become the organizers. Yun naman, medyo tricky rin ang tawag dito, yung abstract reasoning namin, no? Medyo ano rin, no? Yung sa 28, wala pang finality. There was a recommendations. Pero siyempre, kung ako tatanungin nyo, I will not really agree na magkaroon ng 28. Kasi kung titignan nyo, 28 ka, gagraduate ka, 32 years old na lang. How many years ka na magsaserve, di ba? Medyo may edad na yun, no? Kung 32 pa, no? I would suggest hanggang 26 siguro. Pwede. May suggestion ako dyan, no? 26 siguro. Ibalik yung dati rin, 26. So, yun. So, last na areas, no? Sabi ko nga kanina, unang areas is we have the communication arts, yung English. Kung type of questions, definitely, mayroon na bago na. Hindi naman kasi nagre-recycle ang 20A, always fresh ang exam. No, always fresh ang mga tanong. Yan, kasi marami kasing full of questions na naka-imbank. So, binabago yan. So, kung last year, iba naman ngayon. Kay Bon Nolan, actually, ang exam ngayon, ang PNP ngayon na tinatanggap is hanggang 22. So, there is a recommendations na paabutin ng 26 or 28. So, wala pang finality. If ever naman na magkaroon yan, makakapag-exam kayo. Pero as of now, hanggang 22 lang ang kinukuha. So, 18 to 22 years old. Okay? So again, aside, so apat na na-discuss natin, communication arts, math, science, and abstract reasoning. Yung last na areas of concern na dapat yung pag-aralan is general information. So, ano ba yung general information? So, by the word itself, it means about general info sa atin and values. No? May mga tanong dyan about values. Siguro naman, hindi na kayo mahirapan dyan. No? General information and values. Kailangan nyo at least ma-perfect nyo. No? Percentage problem, meron din tanong yan. So, kung mag-exam kayo ngayon, November, by December, meron na yan results. Meron na yan. Nagawa na yan doon. Nagawa na yan. Kasi, mga January, ang ano dyan. January, ang January, ang usually start na ng processing or mga around February. Kasi mag-graduation ng April. Start na ng processing yan. Yan. Okay, so,
Sa ngayon, usually, ang umahawak dyan ay yung recruitment. Hindi ko lang alam ngayon kung PNP na ang hahawak sa processing. Kasi kung PNP na ang hahawak, definitely sa PNP gaganapin yan. Pero kung hindi, ang phase 2 will be done sa Camp Crame. So, yun lang yan. Okay? So, yung general information, it covers history. May mga history na tanong dyan. Current events, may tanong dyan. Tapos, values. So, madali na yan. Kung nagbabasa kayo ng news and everything, wala kayong magiging problema. Okay, mga boss? Bro. So, yun, mga boss. No? So, pakita ko muna sa inyo kung anong kinakain ko muna dito. Kasama ko yung classmate ko ng high school. Promote na natin itong pagkain. Yan. Yan, lalaki ng burger nila. Oh. Tapos ito. Yan. Laki ng burger. So, kain tayo mga boss. So, yun, no? So, na-discuss na natin yun. So, yan ang 5 areas na dapat yung pag-aralan mga boss. Yan. So, kailangan nyo talaga mag-practice. Yan. So, kailangan nyo talaga mag-practice. Dapat mag-practice kayo. Kasi kung hindi kayo magpa-practice, walang mangyayari. Hirapan kayo. So, November 9 na, ilang days na lang, no? Ilang tulog na lang, no? So, ang isa nga pala, no? Yung mga hindi nakapag-apply online at gustong umabol, sige. Pag nandun ako, Mr. Calico, picture tayo. No problem. Bigyan tayo sticker. So, sa mga hindi nakapag-online, accordingly doon sa website ng PNP, merong tawag dyan, may walk-in. So, ang walk-in yan a day before. So, kung November 9 ng exam, November 8 may walk-in. So, sa mga hindi nakapag-online, check nyo. Okay? So, yun mga boss. Kung if you have any questions dito sa live, just let me know. Message nyo lang ako mga boss. Okay? That tomorrow, meron din tayong panibagong content. Yung yung about doon sa walk-in. Ano ba yung proseso ng walk-in? Okay mga boss? So again, Boss Patis ito. Please follow me. Maraming salamat sa inyo. Good luck sa mga nanood, sa nag-share. Salamat. Good luck sa mga mag-exam, no? I hope na makasama kayo sa maging kadete kayo ng PNP. So again, magandang gabi sa inyo. Enjoy the day. Salamat sa inyo. Salamat sa mga 5.3 na nag-heart sa akin. Thank you very much. Saludo ko sa inyo. Kain muna tayo. Ciao. Okay. Before I leave, ang checking ng test paper mga kasama ay nakaprogram po yan, hindi minamanual. Meron kaming scanner na ginagawa dyan. So yun, para maging parehas lahat. Okay mga boss? So salamat sa inyo mga boss.